What's up and welcome back sa akin channel mga ka-teammate. Spurs, panalo na, natalo pa sa Raptors. Back-to-back loss para sa Spurs, iniinda na ang pagkawala ni Vassell. Ano ang tatlong dapat i-adjust ng San Antonio Spurs since hindi pa makakapaglaro si Devin Vassell at patuloy pa rin ang eksperimento ni Coach Pop na point guardless ang San Antonio? Nadomina ng Spurs ang Raptors sa sarili nitong bahay sa kanilang unang paghaharap sa season na ito at tila inubos lahat ng Spurs ang bala nito kung kaya't pagdating ng fourth quarter ay binira sila ng binira ng Raptors sa pangunguna ni Scottie Barnes at OG Anunoby. Hindi lang yan, umabot pa ng overtime ang game pero 6 points lang ang naitala ng Spurs kontra sa 13 points ng Toronto at dito naramdaman ng Spurs ang pagkawala ng isa sa lethal weapon ng team na si Devin Vassell. Kinabukasan na hinarap naman ng Silver and Black ang Indiana Pacers. Ang sabarang loob ng Spurs ay nadagdagan ng maagang iwan ng Pacers ang Spurs sa kanilang duelo. Maagang pumutok ang outside shooting ng Indiana with 53.6% sa game na yan at halos lahat may pukol sa tres, bagay na nagparito sa San Antonio Spurs kung sino ba talaga ang dapat nilang bantayan. Maagang kumalat ang balita na sa kauna-unahang pagkakataon ay may sumupalpal sa 2023 first overall pick ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama at yun ay si Isaiah Jackson. Sirang-sira ang laro ni Wembanyama mga ka-teammate kontra Pacers, although nakapagtala naman ito ng double-double performance with 13 markers and 10 boards. Ang masasabi ko lang sa dalawang magkasunod na nakalaban ng Spurs na Raptors at Pacers ay kulang ng effort sa depensa. Kung mapapansin nyo, halos lahat ay hindi na challenge. Aside kay Wemby na inahabol talaga ang mga shooters at attackers. Nakakapanibago ang kilos ng Spurs lalo na si Jeremy Sochan na parang nawala yung karakter nito last season. Kumbaga, yung angas na ipinakita niya last season ay iba na sa pinapakita nito ngayon, to the point na walang gawing effort sa depensa. Ang ipinagtataka ko lang mga ka-teammate, wala sa rotation si Devonte Graham since sentensyado naman na ito galing sa pagkakasuspindi sa kanya. Talagang pinupush talaga ng Spurs si Jeremy Sochan as starter point guard at backup lang talaga si Tre Jones kaya hindi na ma-maximize ang play at opensa ng Spurs. Well, kung ano man ang iluluto ng Spurs ay itodo na sana nila ang stove para mabilis maluto at para hindi maapektuhan ang kabuuan ng team. Lalo na noong na-injured si Devin Vassell, talagang walang pinatutunguhan ang opensa ng Spurs. Kung bakit ay hindi pinupuntahan ng Spurs si Wembanyama na lagi namang nakahanda sa loob. Bakit hindi na lang kaya ibato ng ibato ang bola paangat kay Wembanyama at si Wembanyama na ang bahala sa lahat? Naniniwala akong hindi mahirap gawin yon mga ka-teammate. Isa pa, yung pass break ni na Keldon Johnson na nakabackup sana si Wemby, kung napanood nyo ay dinire-diretso pa rin ni Keldon Johnson ang bola na pwede namang mag-extra pa sana kay Wemby sa likod for easy 2. Kaya ayun, sablay. Alam nyo, willing si Wembanyama sa loob. Kaso hindi siya madalas mabigyan ng bola at hindi nabibigyan ng play. Kaya napapasin nyo, lumalabas na lang ito para makadiskarte ng score from behind the arc. Credit sa mga backup fighters na sila Cedi Osman, Doug McDermott at Tre Jones na ginagawa ang kanilang mga function. Bakit kaya kung kailan napasa kamay ng Spurs si Wembanyama ay saka naman nagkagulo-gulo ang rotation? Anyway, maaga pa para mag-judge. Maaga pa para mag-judge tayo. Malay natin mag-adjust pa rin sila at gumanda ang flow ng San Antonio Spurs. Ang isa sa problema ng Spurs ay ang rotation ngayon. Ang absence ni Devin Vassell na siyang kumukobra sana sa mga unang quarters at nagbibigay ng fuel to boost para sa Silver and Black. Hindi maaari sandalan si Wembanyama as a scorer para sa team dahil ang realidad, nasa transition period at learning process pa ito. Kahit nga ang sapatos sa Wembanyama ay hindi pa nito napapalitan. Yun pa kayang adjustment niya sa NBA. Pangatlo, kailangan maboost ang second unit ng Spurs mga ka-teammate. Sa kasalukuyan ay pang 24 sa rank ang San Antonio kung pag-uusapan ay bench unit in the NBA. Hindi may tatangging hindi ganun kaayos at kaganda ang nilalaro ng second unit both offense and defense thus far. Dahil kung mapapansin nyo, wala talagang chemistry pa halos ang mga primary backup ng Spurs. Tre Jones started last season, Malachi Branham barely played, Cedi Osman was a Cavalier, at Charles Bassey received almost zero burn after fracturing his kneecap. Sa makatwid may potential naman sana pero masyadong nabigla kaya nagkakanya-kanya ang game at nakikita ko lang na mabilis mag-adapt ay itong si Doug McDermott. Ganito pala yan, Kung magpapalit sila Jones at Sochan,
Kung si Jones ay starter at si Soha naman as backup navigator, ay lalong walang pupuntahan ang opensa ng second unit. Pero meron namang Devonte Graham. Bakit ayaw gamitin? Meron ding Wesley. Anyari? Well, isa sa sagot para kay Graham, malamang i-trade yan soon mga ka-teammate. At si Wesley naman, hilaw pa at masyadong selfish para sa isang point guard. Kaya titiisin nating makita si Jones as backup point guard mga ka-teammate. Well, ano ang posibleng solusyon sa opensa ng San Antonio? Bring Keldon Johnson off the bench and let him cook opposing reserves. Well, isa ito sa napag-usapan natin last time na maging 6-man si Keldon Johnson. Kaso, bring KJ in as the 6-man ay isang mahirap na desisyon ngayon dahil sa absence ni Vassell. Pero itong nakikita kong long-term solution to a myriad of problems sa sandaling makabalik sa sirkulasyon si Devin Vassell. Shoutout sa iyo ka-teammate Cerces Montepristi, kay ka-teammate Jade Perry, at shoutout sa iyo ka-teammate Mist Mint. Bago natin tapusin ang video ito, ay mangyari mag-subscribe ka muna sa akin channel kasabay na pag-hit ng notification bell para di ka nahuhuli kapag meron tayong mga bagong videos. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. That's all for today and see you sa next video. Jeremy Sohan running the baseline, gets a step and throws it down. Over 36 to go in the half, early part of the second quarter. Already all these blocks and they're quite an impression. Here comes Keldon! Racing another shot, and Keldon does a great job with that deflection and rewards himself. Big dump in the open court.